Ikinabahala ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng naaaksidente sa kalsada. Ang panawagan ng ahensya, mas higpitan ang pagpapatupad ng batas trapiko para iwas disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bugbog ang kaliwang braso, may malaking pasa sa kaliwang binti at galos sa palad. Yan ang inabot ng 31 anyos na si Dayan na maaksidente sa sinasakyang motorsiklo noong November 2024. Papunta raw siyang trabaho noong araw na yon. Pagdating sa Boni Serrano sa Quezon City, may bigla raw iniwasang lubak ang motor sa unahan nila. Yun nga lang, tumama sa kanila ang motor kaya sila sumemplang. Minor injury lang ang tinamon ni Dayan, pero mula noon, hindi na raw siya nagmotor. Hindi pa ako nakaka-recover dun sa nangyari sa akin. Kasi para sa akin sobrang blessed ko talaga na hindi ako namatay at walang serious fracture. Sa datos ng World Health Organization, nasa 1.19 milyong individual ang namamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa aksidente sa kalsada. Dito sa Pilipinas, tumaas sa higit 37,000 ang road traffic-related injuries noong 2024 kumpara sa higit 29,000 noong 2023 ayon sa Department of Health. 379 dyan ang namatay. Karamihan sa mga nabiktima, mga edad 15 hanggang 30 years old. Madalas, yung daw mga nakamotorsiklo, habang yung iba, mga pedestrian o yung mga naglalakad lang at kabilang sa mga dahilan na aksidente, nakainom. These statistics represent lives lost, families broken, and futures cut short. What is particularly alarming is the disproportionate impact of road crashes on children. This is not only a public health crisis, this is a human rights issue. Kung tutuusin, may mga batas na nga raw para sa road safety, pero dapat daw gawing mahigpit ang pagpapatupad sa mga ito para iwas sakuna. Nakakita kayo naka-helmet sa probinsya? Wala, kasi pero yung probinsya, yun yung walang CT scan, yun yung walang MRI, yun yung walang neurosurgeon. Ibabato mo pa siya sa city. By the time dumating yung head injury sa amin, patay na. Nais rin ni Health Secretary Ted Herbosa na maamyendahan ang ilang road safety policies gaya ng speed limit sa ilang kalsada at pagkakaroon ng anti-lock braking system sa mga motorsiklo. Isinusulong din ng DOH ang active transport gaya ng paglalakad at pagbibisikleta na maganda pa raw sa kalusugan. Sa kabuuan, target ng DOH na mabawasan na hanggang 50% ang bilang ng seryosong injury at mga namamatay dahil sa aksidente sa kalsada sa bansa hanggang 2028. Preventable siya. So to me, dapat yan zero. Now, no Filipino child should die in a road crash. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.